Ni hindi mo man lang inisip ang mararamdaman ko, Rigor. Ilang gabi ako nag-alala sa'yo tapos ngayon malalaman ko, sa iba ka pala nagpapakaama. Wala kang kwentang asawa. Talaga bang itatapon mo ang pagsasama natin dahil lang sa babaeng yun? Oo na, manluloko na ako. Pero wag mong isusumbat sa akin ang pagiging asawa ko sa'yo. Dahil alam ng lahat ng tao kung paano ako nagtiis sa piling mo, Lucia. Alam mo simula pa lang na ibang mahal ko. Pero tinali mo ako. So all this time wala man lang na buong pagmamahal sa puso mo? Kahit anong sakripisyo ko, siya pa rin pala? Alam na natin parehong sagot, Lucia. Kung may hiya ka pa sa balat mo, pabayaan mo na akong lumaya. Maririnig ang sampal sa paligid. Maging ang mga nakakakita ay napapanganga sa mga tagpo sa pagitan ng dalawa. Umiyak ang babae. Pagkatapos noon ay sabay ang dalawang yumukod sa harap. Nakangiti na ito ngayon na parang hindi lang galing sa pag-iyak. Bravo, my students! Bravo! Palakpakan natin ang Group 2, everyone! Agaw eksena na tumayo ang teacher na si Miss Torres. Sadyang nilahad pa nito ang kamay sa harap na animoy kasama siyang gumanap. Sumunod agad ang tunog ng palakpakan ng kanilang mga kaklase. Isang magandang dula na naman ang ginampanan ni Jasmine at Theo na nagpabilib sa kanila. Theo, nasaktan ka ba? Mukhang napalakas yata ang sampal ko. Sorry. Ano ka ba? Ayos lang. Di naman ganun kasakit eh. Mabuti nga yun para mas kapani-paniwala. Sigurado ka ha? Pasensya na talaga. Habang kasalukuyang nagtatanghal sa harap ang iba pang grupo, napansin ni Miss Torres ang dalawa sa gilid. Napataas ang kilay niya sa mga ito. Pagkatapos ng dula na yon at sa pinamalas nitong talento, plano niyang papasukin ang lalaking estudyante sa kanyang drama club. May talent din naman ang kasama nitong magtanghal na si Jasmine. Magaling din ito sa pagbibigay buhay sa karakter. Ngunit pagdating sa itsura, hindi ito pasado sa pamantayan niya. Hindi kasi ito tulad ng mga hawak niyang aktres na may ibubuga ang mukha at nag-aalala siyang pumangit ang kanyang pinaghirapang palabas kapag ito ang naging bida kung sakali. Matapos ang klase, tinawag ni Miss Torres si Theo at bilang malapit na magkaibigan, sabay silang nagpaiwang dalawa ni Jasmine. Dear, may plano ka bang pumasok sa drama club? Naghahanap kami ng male leads ngayon. May talent ka, iho. Sayang naman kung hindi mo maipapakita sa entablado. Wow, talaga po ma'am. Gusto po naming sumali ni Jasmine matagal na. Buti at open na kayo ngayon. Nagagalak pa na nagtinginan ng dalawang magkaibigan. Pangarap kasi nila pareho na magtanghal sa teatro. Ngunit agad ding nawala ang sayang yon sa sunod na sinabi ng guro. Ay, dear, sorry. Para lang sa mga male actors ang posisyon na bukas ngayon. Siguro next time ka na sumali, Jasmine, iha, ha? Marami pa namang chance eh. Sige po, miss. Baka hindi ko pa talaga time ngayon. Good, very good. Ganyan dapat. Kakailanganin mo ng pasensya kapag gusto mong pumasok sa larangan ng sining. Malungkot man sa ganung balita, pinilit pa rin ni Jasmine ang ngumiti. Hindi na kasi bago ito sa kanya. Matagal niya ng pangarap na makapasok kahit man lang bilang support character sa mga dula. Subalit hindi talaga siya natatanggap kahit anong pagsasanay niya sa eksena. Miss Torres, pinatawag ko kayo ngayon para pag-usapan ang nilapit sa akin ng isa sa mga estudyante niyo. Alam mo naman na wala tayong tolerance sa bullying, lalo na kapag galing mismo sa mga guro. Nauna ko nang matanong ang bata. Gusto ko ngayong marinig ang panig mo. Nasa opisina ng principal si Miss Torres, ang isang babaeng estudyante at ang nanay nito. Sumugod kasi ang magulang sa paaralan para sana i-report ang sumbong sa kanya ng anak. Ayon dito, nakalimutan niyang magdala ng inatang sa kanyang art project. Dahil doon, pinasayaw ito ng guro sa klase. At nang hindi sumunod ang bata, pinatayo niya sa labas hanggang sa matapos ang klase niya. Mrs., 3 klase ang hawak ko maliban sa drama club. At bawat grupong yon, may higit 30 estudyante. Sinisikap ko naman na tutukan sila, pero may mga bata talagang sadyang pasaway.
And sir, pasensya na po pero hindi po ganun ang nangyari. Party po kasi ng klase ko ang pagsayaw sa subject na yun. Hindi ko po pinilit ang bata. Sigurado ka ba, Miss Torres? Ayon sa mga kaklase niya ay ibang nangyari. Parehong-pareho ang salaysay nila sa sinabi ng bata. Grabe naman yan, sir. Halos 25 years na ako rito. Kailan ba ako nagkaroon ng ganitong kaso? Alam ko ang sakop ng trabaho ko at sinubukan ko naman lahat na makakaya ko para sa mga bata. Pero wala naman sigurong perpektong guro. Tao lang din kami. Hindi naman sa ganoon, Miss Torres. Gusto ko lang naayusin ito bago pa lumala. Para lang din sa kapakanan ng estudyante kaya ako naniniguro. Kung may nasabi man ako, dear, pasensya ka na kay teacher, ha? Matanda na kasi ako. Baka kailangan ko na sigurong iwan tong trabaho ko kahit mahal ko pa. Pasensya na talaga, misis. Nanunubig ang matang hinarap ang mag-ina. Hinayaan pa ni Miss Torres na lumatay sa kanyang pisngi ang mga luha bago ito dali-daling punasan. Ang kaninang galit na magulang ng bata, hindi malaman ang susunod na sasabihin. Napabuntong hininga naman ang prinsipal. Ikaw ang may pinal na desisyon dito, Mrs. Kung gusto mo ay ililipat natin ng klase ang anak nyo at bibigyan ng parusa si Miss Torres. Ayos na po sa akin ito ngayong nanghingi na ng dispensa si Miss Torres. Pero susundin ko na rin ang payo nyo. Ipapalipat ko na lang ng section ng anak ko. Ayos lang ba yun sa'yo, anak? Nangingiming tumango naman ang bata. Humingi ulit ng tawad si Miss Torres sa mag-ina. Pagkatapos noon, nakangiting umalis ang guro. Tuwang-tuwa ito dahil isa na namang problema ang nalutas gawa ng pagdadrama niya. Ma'am, may time po ba kayo? May itatanong lang po sana ako. Ano yon, Iha? Bilisan mo at marami pa akong kailangan gawin. Isang buwan na po kasi simula nang makapasok si Teo sa drama club. Magbabaka sakali lang po sana ako kung open po kayo ulit. Tumaas ang kilay ng guro. Tinignan pa nito ng pailalim si Jasmine. Dahil doon, unti-unti nabawasan ang nirereserbang lakas ng loob ng dalaga. Pinaghandaan niya rin ng ilang araw bago lumapit dito. Nakita niya kasi na may mga bagong pasok sa drama club. Kaya naisip niya na ngayon baka makasama siya. Alam mo, Iha, magaling ka naman. Nakikita ko na may talent ka. Kaya lang, hindi lahat ng marunong umakting ay bagay na isabak sa malaking entablado. Ano pong ibig niyong sabihin, ma'am? Huwag mo sanang mamasamain ito, ha? Pero tatapatin na kita, dear. Yung mukha mo, bagay lang sa dula-dulaan sa loob ng classroom. Kapag sa mga malakihang palabas, baka matabunan ka lang. Para din sa itong payo ko, ha? Kaya stay put ka na lang, okay? Napatigalgal si Jasmine dahil sa masasakit na salita ng narinig. Hanggang sa makaalis sa harap niya ang guro, naroon pa rin siya't sinusubukang iproseso ang nangyari. Nawalan siya bigla ng kumpiyansa sa sarili. Ang buong akala niya, nakaligtaan lang ng guro na balitaan siya tungkol sa opening. Yun pala ay buo na ang loob nitong hindi siya papasukin. O anak, bakit parang hindi na kita nakikitang nagpa-practice nito mga nakaraang araw? Wala na rin naman pong patutunguhan yun, Tay. Siguro magfo-focus na lang po ako sa pag-aaral kesa sumubok pa sa pagtatanghal. Anak, may nangyari ba? Magsumbong ka kay tatay kapag may nang-away sa school, ha? Wala naman pong problema, Tay. Narealize ko lang po na wala naman akong makukuha kapag pinilit ko pa ang pag-arte. Anong wala? Hindi ko man gaanong maintindihan, anak. Pero nakikita ko ang pagmamahal mo sa ginagawa mo. Ay, kung ano man ang marinig mo sa ibang tao, magtiwala ka lang sa sarili mo, maliwanag. Huwag mong hayaan na kunin nila ang bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Yumakap si Jasmine sa ama. Nais niya mang magpahayag ng hinanakit dahil sa sinabi ng kanyang guro. Pinili na lang niyang manahimik dahil ayaw niyang bigyan pa ito ng iintindihin. Kung may tao mang makakaintindi sa sitwasyon niya, yun ay ang ama niya. Tampulan kasi ito ng tukso sa lugar nila.
Tinatawag na ermitanyo dahil lang sa pananamit nito at pagiging malapit sa mga hayop. Ngunit hindi gaya niya, hindi ito nagpapaapekto sa sinasabi ng iba. Isang araw, pinayagang lumiban sa klase ang mga kasapi sa drama club. Kaya naghabili na lang ang kaibigan kay Jasmine. Jas, huwag mo na siguro ako hintayin mamaya ha. Baka gabingin kami sa practice eh. Ha? Akala ko ba sabay tayo mamaya kasi bibili pa tayo ng gagamitin sa project. Ayos lang ba sa'yo maghintay? Baka pagalitan ka kasi kapag na-late ka ng uwi. Huwag kang mag-alala, nagpaalam na ako kay tatay. Pupuntahan na lang kita ron mamaya. Sayang talaga hindi ka nakapasok. E di sana sabay na tayo ngayon. O sige, alis na ako ha. Ingat ka mamaya. Napilitang ngumiti at kumaway si Jasmine kay Theo. Pagkarating ng oras ng uwian, tumuloy na si Jasmine sa theater room. Sa labas pa lang, dinig niya na ang tunog ng musika bilang halili sa mga nagtatanghal. Sumilip siya sa bintana at doon nakita niya ang magandang formation ng mga gumaganap. Practice pa lang, kita niya na ang disiplina ng bawat isa. Namangha siya sa mga ito kaya tinandaan niya ang mga linya. Siguro ay susubukan niyang gawin ito mamaya pagdating sa bahay. Okay, one last formation. Dagdag ng emosyon ha. Ipakita nyo na deserving kayo sa roles. Theo dear, alam ko mabigat ang costume mo pero kailangan mong masanay. Sa mga susunod na practice kailangan lagi mo yang suot. Pagkatapos ng practice, binuksan na ang mga pinto. Niyaya naman ni Theo si Jasmine na pumasok muna. Magbibihis pa kasi ito dahil mainit ang suot na costume. Bilang walang magawa habang naghihintay, minabuti ni Jasmine na ayusin ang props na nakakalat sa paligid. Dear, pati itong backdrop pakirolyo na rin ha. Inutusan siya ni Miss Torres nang makita siyang nagliligpit kaya nagulat siya. Akala niya inauna na ito kanina. Sinunod naman niya ang utos nito. Hanggang sa nasundan at pati pagwawalis ng kalat, ginawa niya na rin. Thanks dear, ang bilis mo kumilos ha. Tapos sobrang malinis. Gusto ko yan. Gusto mo pa rin bang sumali sa club namin, dear? Po, Gusto mo bang pumasok sa drama club? Kung gusto mo pa, pwede ka na mag-join bukas. naku, salamat po, miss. Hindi ko po kayo bibiguin. Thank you po talaga. Umuwi si Jasmine na masaya ang puso sa balita. Sa wakas ay nadinig din ang hiling niyang makapasok sa grupo. Kinabukasan, masiglang pumasok si Jasmine. Inaral niya ang buong script para kahit anong role ang mapunta sa kanya, alam niya kung paano dadalhin. Sa sobrang saya, nauna pa siyang makarating doon pagkatapos ng klase. Ngunit agad siyang nanlumo ng bungad sa kanya ng guro ay utos. Jasmine, dear, buti nandiyan ka na. Pakihanger nga lahat ng costume at dadating na lahat ng kasama mo. Kailangan na mahanda yan para hindi na nakakalat mamaya. Kinagat na lang ni Jasmine ang dila at hindi nagreklamo. Sa isip-isip niya, baka ganito talaga kapag una pa lang na nakapasok. Baka lahat naman na pagdadaanan nito bago bigyan ng role. Pinanatag niya na lang ang sarili sa ganon. Sa susunod na araw, ganon pa rin ang trabaho niya. Doon ay unti-unti na siyang napapansin ng mga kasamang nagpapahuli sa likod ng stage. Oh, Jas, bakit nandiyan ka pa sa backstage? Dapat nasa harap ka na para ma-practice mo yung mga linya mo. Baka next sequence pa ako. Dito lang muna ako sa likod. Aaralin ko muna to. Nahihiyang direktang sabihin ni Jasmine sa kaibigan na wala naman talaga siyang gaganapang parte. Dear, bilang mo nga ako ron ng turon tsaka book juice, ipa-photocopy mo na rin tong page 51 to 60. 30 copies ha? Doon ka sa labas ng school bumili ng turon. Hindi ko kasi gusto yun sa kantin eh. Mas makunat pa sa principal. Lumipas ang buong linggo na nanawa sa ginagawa si Jasmine. Hanggang tingin na lamang siya sa mga kasamahan at ramdam niya ang awa ng mga ito sa kanya. Maging ang mga kaklase niyang sumali rin sa drama club, nagtataka na bakit hindi pa siya nabibigyan ng parte. Isang araw,
Hindi na siya nakatiis kaya nilapitan niya na ang guro. Miss, baka pwede na po akong makahingi ng role. Natapos ko na pong basahin yung script. Kung pwede po sana, sumubok ako kahit maliit na parte lang. Oh, muntik na pala kita makalimutan, dear. Nawala na sa isip ko. Nasanay na kasi kung ikaw ang all-around dito eh. Anyway, pwede kitang isingit bukas. Pamilyar ka ba sa taga-salaysay? Ganun muna ang gagawin mo, ha? Tingnan natin kung paano ka gaganap doon, okay? 3 linya. Yon ang inatas kay Jasmine sa buong palabas. Siya ang taga-salaysay kung kailan magsisimula, lilipat ng panahon, at magtatapos ang buong ganap. At dahil nga maikli lang ang mga linya, may mga oras pa rin na inuutusan siya ni Miss Torres. Dear, nasa main story pa lang naman ang ginagawa nila ngayon, kaya hindi ka pa papasok sa stage. Pwede ba munang makisuyo ako sa'yo, Iha? Ano po yun? May meeting kasi ako in 10 minutes from now. Kakasisanti ko lang ng kasambahay ko ngayon. Kung pwede sana, pumunta ka sa bahay tapos pakainin mo yung mga aso ko. 3 lang sila, puro Pomeranian, kaya mababait yun. Sige na, dear. Ma'am, hindi ko po kasi alam kung saan ang bahay niyo. Baka mawala po ako. Kilala mo si Ponyo sa labas, di ba? Magpatid ka sa kanya. Alam nun kung nasaan ang bahay ko. Ayos lang ba, Iha? Ayaw man sana ng dalaga, ngunit hindi naman niya kayang tanggihan ng guro. Pagkaabot nito sa kanya ng susi, pinaalis na siya. Agad din niyang nakita si Ponyo na kilalang tricycle driver na naghahatid kay Miss Torres palagi. Pagkarating sa nasabing bahay, binuksan ni Jasmine ang gate gamit ang susing bigay sa kanya. Pagkatunog ng siwang, sumunod ang mga kahol ng aso. Nang makapasok na siya ng tuluyan, sinalubong siya ng mga ito at inamoy. Hindi naman natakot si Jasmine. Sanay kasi siya sa makukulit na alaga. Naku, mukhang gutom na kayo ah. Hintay lang mga bebe at kakain na kayo. Pagkahanap ni Jasmine sa pagkain ng aso, inihanda niya na mga yon. Pagkalapag niya sa 3 kainan, mabilis na nagsisugod ang mga aso. Halatang gutom talaga. Ilalapit niya sana ang inuman nila nang mapansin niyang tuyong-tuyo ang ilalim. Halatang hindi pa nalalagyan ng tubig mula kaninang umaga. Sa lahat ng masamang katangian ni Miss Torres, dito siya nainis. Dahil sa natunghayan, minabuti niyang magpresenta na lang na siya na ang magpapakain sa mga aso sa mga sumunod na araw. Kapag wala siyang pasok, sinisiguro niya rin na puno ang lagayan ng mga ito. Umayag naman ang guro sa ganong sistema. Ano pat pabor din sa kanya ang libreng serbisyo. Nasaan na si Shyla? Tawagan nyo nga. Ayoko na de-delay ha. Kaya kung ayaw nyo malintikan, bilisan nyo ang paghahanap sa babaeng yon. Sa gitna ng init ng tanghali, maingay na boses ni Miss Torres ang maririnig sa buong hall. Kanina pa kasi nila hinihintay ang bidang gaganap sa palabas. Kanina pa tinatawagan ng mga kasama ito, ngunit wala pa ring sagot ang dalaga. Miss, nakonta ko na po yung phone ni Shyla. Mama niya po ang sumagot. Na-aksidente raw po kaya hindi makakapunta. Pinutol ng guro ang sinabi ni Theo at inagaw ang cellphone nito. Hello, Mrs. Teacher po ito ni Shyla. Talaga po bang hindi siya makakapasok ngayon? Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawang ginang. Narinig nila galing kay Miss Torres na malala raw ang tama ng nangyari sa paa ng dalaga. Kailangan daw ng ilang linggong pahinga bago ito makapaglakad muli. Pagkatapos ng tawag, tila pagod na napabuntong hininga ang guro. Hindi niya alam ang gagawin, gayong 1 linggo na lang ang natitirang oras para makapaghanda. Nandyan ba ang mga backup para kay Shyla? Ipatawag niyo at ipapatest kong role. Kailangan natin makakuha ng substitute sa lalong madaling panahon. Naging magulo ang buong hall sa mga sumunod na oras. Silang lahat ang napagbuntunan ng galit dahil hindi makuha ng pinatawag na backup ang kailangang karakter. Gulong-gulo na ang buhok ni Miss Torres
dahil sa paulit-ulit na pagkamot. Nang magtagpo ang mata nila ni Jasmine, sinenyasan niya ito para lumapit. Wala na akong choice. Ikaw, bagsakan mo kami ng isang scene. Ilagay mo ang sarili mo sa bida ha. Kailangan kong makita kung paano ka umiyak. Action! Natataranta sa loob-loob si Jasmine. Kahit nanginginig ay pilit niyang tinalasa ng memorya sa pag-alala ng script na matagal niya nang nabasa. Bumuntong hininga muna siya at doon niya sinimulang ilabas ang natutunan. Determinado niyang tinapos ang eksena at nang maabot ang dulo, tahimik lang siyang pinanood ng mga kasama. Maging si Miss Torres, napabilib kung gaano nito kabilis pinaiyak ang sarili. That's good! Very good! Ito ang hinahanap kong drama, people! Iha, ikaw na ang papalit kay Shyla. Aralin mo palalo ang script ha, at ikaw ang ilalabas ko sa event. Oh, ano pang iniintay nyo? Balik na sa practice! Nagbago ang mga araw ni Jasmine. Ngayon ay masasabi niyang ganap na siyang kasama sa grupo dahil kasama niya na ang lahat ng magtatanghal. Sobrang layo nung nakaraang linggo na pinagkakasya niya lang ang sarili sa munting role. Tay, alauna bukas ang start ha. Pinag-reserve ko po kayo ng upuan sa gitna. Alam kong ayaw nyo sa harap eh. Basta manood kayo ha. Ay, oo naman anak. Siguradong landon ako. Proud ako sa iyo anak. Alam kong gagalingan mo. Salamat tay. Hindi rin naman po ako matutuloy dun kung hindi dahil sa suporta nyo. Umpisa pa lang yan, iha. May tiwala akong mas mamamayagpag pa ang karera mo. Sigurado rin ako kung nasan man ang nanay mo. Masaya yun. Araw mismo ng palabas, nakahanda na ang lahat. Kanya-kanyang ayos lahat ng magtatanghal. Pinapakalma rin ni Jasmine ang sarili sa likod ng stage dahil ilang oras na lang ay magsisimula na. Nang hinawi ni Jasmine ang kurtina upang hanapin ang ama, saktong naabutan niyang papasok si Miss Torres. Mukhang aligaga ito. Okay lang po ba kayo, miss? Buti nandyan ka, dear. May kailangan akong sabihin sa'yo. Nandito si Shyla kasama ang mama niya. Magaling na siya. May mga pasasya na kayang takpan ng makeup. Nakakalakad na rin ng medyo maayos. Major sponsor kasi sila ng school kaya naiipit ako ngayon. Kailangan kong tulong mo. Pumintig ang dibdib ni Jasmine at parang masusuka siya sa kutob at pinili niyang magtanong at baka nagkakamali lang siya ng iniisip. Hindi ko po maintindihan. Tungkol po ba saan, ma'am? Hindi ba isang linggo ka palang nagpa-practice? Siguro hirap ka pa ngayon sa pagganap bilang bida. Naisip ko, ibalik mo muna kay Shyla ang role, iha. Pero, nakahanda na po ang lahat. Parang unfair naman po yata sa akin kung bigla niyong babawiin, ma'am. Huwag naman po. Mapapahiya po ako. Sa pinakitang pagtangis ni Jasmine, akala niya'y maawa ang ginang, ngunit parang nainis pa ito. Ang kaninang halos maamong mukha, napalitan ng pagkadismaya. Sabi na nga ba't hindi ka bagay sa ganito, iha eh? Pumalatak pa ito at napailing. Sobra ka maramdamin. Akala mo ba ikaw ang kauna-unahang aktres na binago ng last minute? Hindi! Hindi ka espesyal, no? Kaya kung gusto mong manatili sa play, sumunod ka sa role na gagampanan mo ngayong babalik na si Shyla. Nag-umpisa ang palabas ngunit ang inaasahang bida ay nag-iba. Kahit na si Pedrong nakaabang sa anak, nabigla nang makita ito sa gilid ng entablado at walang linyang binigkas. Mula sa damit na parang prinsesang bida, ang suot na nito ay costume para sa props na punong kahoy. Hindi na pinabura ang makeup at basta tinapala ng kayumanghing pintura sa mukha. Hati ang reaksyon ng mga nakakakilalang may alam sa gagampanang role ni Jasmine. May nahabag sa kalagayan niya, ngunit mas lamang ang nagpipigil ng tawa. Bumaba ang kurtina bilang hudyat ng pagtatapos ng palabas. Hudyat din ang pagbuhos ng luha ni Jasmine na kanina pa niya pinipigil. Kailangan matanggal ang gurong yan, sir.
Kabastusan ang ginawa niya sa anak ko. Hindi pa sapat na binawian niya ng parte sa play na yan. Pinahiya niya pa sa harap ng maraming tao. Kumalma po tayo. Pag-usapan po natin ang masinsinan ng nangyari. Miss Torres, paano niyo ipapaliwanag ang sarili niyo ngayon? Ilang beses na ito. Mr. Principal, ikinalulungkot kong resulta. Pero wala naman ako magagawa. Kasalanan ko rin na basta na lang ako nagpapasok ng baguhan sa grupo. Baka hindi lang kasi pamilyar ang bata sa kalakaran ng teatro. Hayaan nyo, mga ilang araw, kakalma rin yon. Ganyan talaga kapag nagdadalaga. Masyadong emosyonal. Pero itong batang to, masasabi ko na nasobrahan sa galing sa pag-arte. OA na siya, Principal. OA! Hindi napigilan ni Pedro ang sarili at tumayo ito para harapin ang guro dahil sa sinabi nito. Sino ka para maliitin ang nararamdaman ng anak ko? Halos hindi na yung makakain dahil sa kakaiyak. Ni ayaw nang pumasok dahil sa ginawa mo. Sa tingin mo, pangalawang magulang ka dapat ituring ng mga estudyante? Kung napakabastos mo naman sa kanila? Napangawa bigla si Miss Torres. Matinis ang boses ng pag-iyak nito at yumukyok sa upuan na animoy pinoprotektahan ang sarili. Wala namang ginawa si Pedro kung hindi panoorin kung paano ito humingi ng tulong sa principal. Sir, alam ko nagkakamali ako. Pero hindi niyo ako kailangan saktan. Matanda na ako at halatang walang laban. Hahayaan niyo lang bang ganituhin ako ng nakakatakot na lalaking ito, Principal? Anong sinabi? Sir, kailangan niyo pong lumayo muna kay Miss Torres. Pag-usapan na lang ulit natin ito kapag kumalma na kayo pareho. Biglang tumunog ang cellphone ng principal kaya tumalikod muna siya at agad niyang sinagot ito. Akala mo ba may labang ka sa akin? Bumalik ka na kung saan ka man galing. Hindi na ako magtataka kung bakit ganun ang mukha ng batang yon. Manang-mana sa'yo. Sumusobra ka na talaga. Parang hindi ka guro kung makapagsalita ka. Dahil likas na malakas ang boses ni Pedro, agad na alarma ang principal. Nang humarap siya sa dalawa, todo na ang buhos ng luha ng ginang. Sa mata ng kahit sinong makakakita ay parang inapi siya nito. Napilitang ipatawag ng principal ang mga gwardya upang akayin palabas si Pedro. Hindi naman ito lumaban. Umuwi siyang bigo na ipaglaban ng anak. Sa tagal ng panahon niya sa mundo, hindi niya inindang panghusga ng tao. Ngunit pagdating sa anak, ibang usapan na. Pagkatapos ng isang linggo, pagliban sa klase ay bumalik si Jasmine sa eskwelahan. Papasok pa lang siya ay pinagtitinginan na siya ng ibang estudyante. Pagdating sa classroom, walang pagkakaiba. Pinagbubulungan na rin siya. Nakita niyo ba siya nung event? Kaloka ha? Yabang pa naman ng practice. Ang ending, magiging puno lang pala. In fairness, mas bagay sa kanya yun. Magiging tsaka lang din ang palabas kapag siya ang kumuha ng role ni Ate Shaila. Buti na lang talaga. Pinilit niyang tatagan ang sarili hanggang sa matapos ang klase. Kinahapunan, sumalubong kay Pedro ang malungkot na mukha ng anak. Hindi pa man siya nakakapagtanong kung anong problema, bumaha na ang luha nito. Tay, ayoko na po ron. Lipat niyo na po ako ng school, please. Halos mabasag ang puso niya sa nakikitang iyak ng anak. Kaya naman binuo niya na ang desisyon na nag-aalangan siyang gawin noon. Kinagabihan, hinanda niya ang kakailanganin. Tinawag niya ang alagang aso at pinalapit sa kanya. Mabilis namang tumakbo ang maliit niyang alaga na si Pinggoy. Maliit at sobrang puti ang balahibo nito. Ngunit mas matanda pa ito sa anak niya. Ito na ang nagsilbing tagapagbantay niya kaya sigurado siyang hindi siya mahihirapan sa nais niyang ipagawa rito. Parang Pinggoy, mukhang kakailanganin ko ang tulong mo. Nagsimula siya sa orasyon at maingat na binigkasan ng alaga. Sa isang kislap, pumula ang mata nito. Ngunit agad din niyong bumalik sa dati na parang walang nangyari. Maamo itong lumapit sa kanya at agad niya naman itong binigyan ng gantimpala. Determinadong umalis ang alagang aso. Ngayon,
Ang kailangan na lang gawin ni Pedro ay bantayan ang pagbalik nito. Sa kabilang banda, habang abala si Miss Torres na kumakain sa sala, may balahibo siyang naramdaman sa kanyang paa. Dahil sa pag-aakalang alaga niya yun, hinayaan niya lang. Pagkababa niya ng mata ay nagulat siya sa sobrang bilog na aso sa kanyang paa. Mas maliit at mas malago ang balahibo nito kumpara sa mga aso niya. Sa halip na matakot ay bigla siyang nadala ng tumingala ito sa kanya at animoy nangungusap ang mga mata nito. Haro, ang cute mo naman. Paano ka napunta rito, cutie, ha? May amo ka ba, ha? Binuhat niya ito at pinanggigilan. Nang suriin niya kung may suot itong collar at nang makitang wala, agad niya na lang itong kinupkop. Kinahulan siya ng mga alaga habang paakyat, ngunit hindi niya yun pinansin. Kinaumagahan, nagising sa pangangati ng balat ang ginang. Pilit niya mang kamutin ito, ngunit maging ang palad niya'y nangangati rin. Napilitan siyang mag-ayos papuntang eskwelahan. Panaka-naka ang pangangati niya, subalit natitiis niya pa naman. Sa mga sumunod na araw, sumunod ang pangangasim ng kanyang sikmura. Napapansin niyang lumalala yun tuwing nasa bahay lang siya. Kaya pinalinis niya ang buong lugar. Lumipas ang linggo na ganun pa rin, kaya minabuti niyang magpakonsulta. Bigo siya sa nilapitang doktor. Ang sinabi lang kasi nito ay baka sa edad niya kaya siya nagkakaganon. Sa halip na maginhawahan, mas lalong sumama ang loob niyang natulog na lang. Ilang beses ko ba kayong dapat pagsabihan? Paulit-ulit tayo rito! Ayusin niyo ang mga performance niyo! Nasa gitna siya ng pagleleksyon sa drama club nang bumadya na naman ang sakit sa loob ng kanyang katawan. Bigla siyang nakarinig ng mga singhap habang takot ang mukha ng mga estudyanteng nakapalibot sa kanya. Sinubukan niyang pagalitan ng mga ito, ngunit kahol ang lumabas sa kanyang bibig. Tumatahol siya! Tumatahol siya! Halimaw! Nagsigawan ng mga estudyante at nagsitakbuhan palabas ng lugar. Nang tingnan niya ang mga braso, nagulat siya nang makitang punuyo ng balahibo, parang kagaya ng sahayop. Saktong pagtingala niya, may bumuhos ng tubig sa kanya. Sumisinghap na nagising siya mula sa kakaibang panaginip. Nang kapain niyang sarili upang masigurong hindi nga siya natubuan ng balahibo, basang balat ang kanyang nadama. Pagkaangat niya ng tingin, nakatumba na ang lagayan niya ng tubig sa kanyang ulunan. Sa tabi nun, ang asong kinupkup niya na pula ang mata at nakatingin sa kanya. Nagimbal siya ngunit agad niya itong sinundan ng lumabas. Nang makarating siya sa dulong parte sa pagtakbo, may pamilyar na taong nakaantabay. Agad na lumapit ang aso sa paanan nito. Nang mamukhaan niya, nakilala niyang ito ang sumugod na lalaki na isa sa nagrereklamo sa kanya. Bakit mo ginagawa sa akin to? Wala naman akong atraso sa iyo. Namumuhay ako na maayos. Dahil lang sa letseng hindi pagkakaunawaan, nagawa mong manakit ang matandang walang kalaban-laban? Masaya ka na ba, ha? Hindi mo ako mapapapaniwala sa drama mo, tanda. Kabilib ka rin ano? Hanggang dito magpapanggap ka? Tay, anong ginawa niyo? Agad na lumapit si Jasmine sa dalawang taong magkaharap. Humahangos niyang hinarap ang ama. Huwag ka maniwala sa pagpapanggap ng matandang yan, Jasmine. Sapat nang ginawa niya para danasin ang katiking na hirap. Jasmine, tulungan mo ako. Nahihibang na ang tatay mo. Sinaktan niya ako, iha. Delikado siya. Hayaan na lang natin siya, tay. Ayoko na dalhin niyo sa konsensya niyo ang mangyayari sa kanya. Hayaan natin pagbayaran niya ang kasalanan sa maayos na paraan. Nakikita mo ba to? Kahit na sobrang sahol ng ugali mo, hindi ka kaya makita ng anak ko nahihirapan. Sana isipin mo to araw-araw hanggang sa pagtulog mo. Kahit labag sa loob, tinanggal ni Pedro ang sumpa sa katawan ng guro. Humupa rin ang orasyong nilagay niya sa alaga, kaya bumalik ang normal na liksi nito at bumalik na sa kanilang bahay.
Nahimasmasan man ang guro at tuluyang nakabalik sa kanila, tanga niya ang emosyon sa mga mata ni Jasmine at huling salita ng lalaki. Tama nga ito. Isang araw, nabalitaan niyang lumipat ng paaralan si Jasmine. Doon niya napagtanto na marahil masahol pa siya sa hayop sa kanyang dinulot na sakit sa dalaga. Mula noon, sinimulan niya ang paglipat ng bahay ng alaga niyang aso sa mas karapat-dapat na pamilya. Hindi kailangan ng mga ito ng among masama ang ugali. Makalipas ang ilang linggo, muling pinatawag si Miss Torres sa opisina ng prinsipal. Ang kaibahan, ngayon ay may kasama itong matataas na opisyal ng departamento. Doon, inihayag ng kasama nilang abogado ang listahan ng lahat ng ginawa niyang mali sa ilang taon niyang pagtuturo. Nawalan siya ng lisensya at tuluyang tinanggal sa trabaho pagkatapos noon. Pinagbayad din siya ng danyo sa mga pamilya ng estudyante na biktima niya. Kahit sa uling araw sa paaralan, walang namaalam sa kanya. Sa halip ng kalungkutan, kaginhawahan ang nanaig sa mga puso ng nagawan niya ng mali. Nang makauwi siya sa tahimik na bahay, nakita niyang may nakasuksok na sobre sa paanan ng pinto. Nang buklatin niya, liham ito ng pagpapatawad. Hindi niya napigilang humagulgol, dulot ng mga katagang nakasulat. Galing yun kay Jasmine at nakapaloob ang pagpapatawad niya at pagbabahagi ng balitang nasa maayos na siyang paaralan, kung saan nakikita ang galing niya na walang halong pagmamaliit. Dahil sa naging parusa sa kanya, simula noon ay pinili niyang baguhin ang sarili. Ang dating guro na dinadaan lahat ng bagay sa pagdadrama, ngayon ay libreng tumutulong sa mga batang nasa kalsada. Sa pagtanda niya, dala niya ang aral ng pagtatanghal na walang bahid ang kahit anong potensyal kung wala ka namang dangal. Wakas!